po, magandang umaga sa inyong lahat. Meron tayong ituturo na paano mag-troubleshoot ng Wi-Fi window. Pinakasimple lang na troubleshoot o yung ibibigay ko, yung karaniwan na hindi mapapunction yung isang Wi-Fi window. Una lang, step 1, i-check mo yung power supply mo. Kung naka-power supply ka ng ganito na adapter, lahat dito ito is true rated sa galing ito sa TV, 12 volts, 3 ampere. Pero kung bumili ka ng mga adapter na hindi mabigat, generic lang, huwag kang gumamit ng ganyan. Or mas mabuti yung sa mga telecom na adapter, 12 volts, 2 ampere, okay na yan. Pero wag mo yung loada ng maraming ilaw para hindi masisira agad yung adapter mo. Mas mabuti yung malaki pa dito, 4 ampere. Ito po yung unang ito-troubleshoot nyo kung meron bang power. Gumamit kayo ng multi digital tester. Ito. Gumamit kayo ng ganito. At second step, kung gumamit kayo ng mga ganito, meron kayong back converter, yung niregulate ng back converter through 5 volts, i-supply ito dito. Gumamit ng saksak mo dito, i-check mo yung back converter kung hindi ba sira. I-check mo meron bang 5 volts or low voltage ba o hindi. Katlo, kung dalawang supply lang ginamit mo, yung siniparit mo yung supply ng Orange Pi mo, gumamit ka ng adapter na 5 volts na mga cellphone or mga branded na adapter, siguruhin mo nga okay ito, hindi nagmamalfunction. Isa po yung naka-epekto nga hindi mag-load sa portal yung Wi-Fi window nyo, magmamalfunction yung portal. Ika-4, kung hindi gumagana, tanggalin mo yung SD card, linisin mo yung pin. Linisin nyo yung pin at isasalpak ulit at ititesting mo. Ika-5, kung mag-testing kayo ng board, isasample ko yun. Wait mo na. Para matansya mo kung okay ba yung board or SD card. Pag umilaw yan at mag-off yung ilaw, ilang segundo, okay yung program ng SD card mo, or okay yung SD card. Okay din ang Raspberry Pi naman, Orange Pi mo. Yung ginagamit ko is Orange Pi 1, Orange PC 1. Kung hindi mag-steady lang ito, unang gagawin mo, i-reformat mo yung isasalpak mo ulit. Pag ganyan pa rin, sira na yung board mo. May tama na yung board. Kailangan mo yun i-troubleshoot or hindi, i-reheat mo yung
processor niya. Lahat i-rebuilding mo. Kung wala kang nakitang diferensya yan, i-rebuild mo lang yung kuan processor. At last, okay yung board, okay yung kuan, gumamit kayo ng ganito, USB, sasalpak mo yan, at yung dulo nito, isasalpak mo sa PC or sa laptop. Hindi ka muna gumamit ng antenna para ma-sure mo okay ang unit. Pag sinalpak mo ito, lumalabas yung kuan, yung portal, mag-type ka sa Google ng 10.0.0.1, lumalabas yung portal, okay yung kuan. Pero hindi, magkuhan ka ng, bili ka ng ibang bago dito. Pag okay lang dinirect sa PC, nakapasok ka sa portal, okay yung unit mo. Doon ka nagto-troubleshoot na sa antenna. Baka ang antenna i-reset mo, i-configure mo, or wire ba ang dahilan pag no IP, no IP or no, hindi ka makapasok ba? No IP address makita sa cellphone mo. As isa pa, ito ang banbantayan mo, ito nakasira ito, or ang kable ng internet, or ito ipang hugutin mo, isaksak mo ulit, na-check mo yung mga terminal, baka nilumutan na o mayroon ng molds, kailangan ng tanggalin at replisa ng bago. Yan po mga simpleng paano mag-troubleshoot ng kuhan ng Wi-Fi window. Pero sa ibang Wi-Fi window, ito sa mga nagumamit ng board ng Raspberry Pi or Orange Pi. Pero sa katong yung gumamit ng mga MikroTik at yung mga maliliit na board, hindi ko na sinubukan yan. Pero pag troubleshoot, ganun pa rin. Sa antenna at sa mga software na ginamit, paano malalaman? Dahil yung ibang Wi-Fi window, mahirap ito troubleshoot. Ito ang pinakamadali. Kung plano kayo mag-build ng Wi-Fi window, gumamit ng kayo pinaka-safe at pinaka-durable na board. Hindi ko pinopromota ang Raspberry Pi, pero malakas talaga at hindi madaling masira yung Raspberry Pi. Pero ito hindi naman hindi kuan, basta depende lang sa pagkakuano. Pero mas maganda yung Raspberry Pi. Mahal lang. Ito hindi ka mahalan. Pero okay naman gamitin, pero pinaka the best jud Raspberry Pi. Itong kuan ko, Raspberry Pi ang gamit ko yan. Raspberry Pi yan. Dito na lang po tayo. Maraming salamat sa nanonood at huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko at mag-like and share. Also my Facebook page, Mira Electronics and Computer Shop. Nasa Facebook yan na page. Sana suportahan nyo. At maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat.